morning. Sige po, kunin po natin ating mga Bible. Pusok po natin dito sa Second Timothy chapter 1, verse number 12. Ito po, basahin natin. Basahin sa verse number 11. Kayo po ang basahin natin yung verse number 13. Kaya ang verse number 2. Sige po, basahin po natin sa salitang first, 2 Timothy chapter 1, and verse number 11. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Verse 12, kayo po begin. Which because I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I am under, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Verse number 13. Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me in faith and love, which is in Christ Jesus. And verse number 14, sabay-sabay tayo, ready to begin. That good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost, which dwelleth in us. Tayo lahat, ito po sabihin. Tayo naman, let's pray. Maraming Diyos nagkila sa lahat. Ito po, Diyos, yung patuloy na pupuri. At nagpapasalamat sa inyong mabagat biyaya, kung ito nakakapagpatuloy sa buhay. Pagkamat maraming mga pinagdadaanan, pagkamat may mga karamdaman, maraming mga kulaman, pero hindi po yung magiging handang upang kami po ay hindi magkatipon, upang patuloy po namin kay Mapulian, may taas, maluwalhati sa ating mga buhay. Dalangin po Diyos sa pagbabasa po ng pong salita, sa paghahayag po sa oras na ito, na kayo po ang pagtulong milos sa ating Bangang Espiritu, itama niyo po nga ng mga Espiritu, at nawa o Diyos na patuloy, maunawaan po namin, ano po bang kailangan po namin gawin bilang sa mga mananampalataya, at kung ano po ba ang dapat po namin maging aksyon sa aming po mga buhay. Kaya dalangin po Diyos, kayo po malakila at patuloy, kasiyahan, at katagumpayan po Diyos ang ipagkalog niyo po sa aming pong kailitan. At dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Please be seated. So once again, good morning. At tayo nagpapasalamat sa Diyos at tayo po muli nagkatipon-tipon, nagkasama-sama sa isang layunin at tayo po patuloy na maglingkod, magpuri sa ating Panginoon Diyos. So po, na bagamat kahapon ay nakapag-celebrate tayo, nakapag-host tayo ng ating pong youth revival. Na po, sis yung outline ko ay nasa shepherd group. So, bagamat yun nga po mga kapatid, kahapon ay tayo po ay sabihin natin na pagod, no? Ano kaya? Na-revive ba tayo o napagod? Pagod, no? Pero na-revive. Tama ba? No? So, dalangin natin sa Panginoon, no? Sa Diyos lahat ng puri, salamat no? Sa ating po mga na-achieve sa ating mga buhay. Pero sometimes, no? Maraming mga kulang. Kung sabi ka sa inyo, sa totoo lang, maraming mga kulang, maraming mga wala. Pero huwag tayo mag-focus sa wala. Mag-focus tayo kung sino nandiyan. Diba? Tayong lahat, hindi magagawa. Tayong lahat ay sabihin natin na meron tayong ministry na kailangan natin gawin sapagkat ang sabi ng Panginoon, dapat mo lang gawin. Dapat mo lang gawin yung iyong role, dapat mo lang gawin yung mga dapat mo pang sabihin natin na may achieve o magawa para sa kapurihan ng Panginoon. To God be the glory. No po, kung kaya yung ating altar, diba, yung stage natin, di ba kayo nagkatutuwa, naging maayos, iilaw na naging siya. No? So, yung mga nagpapapicture dito, medyo kumuputi na. Katakangan ko ba't maputi ako sa picture eh. Ito pala yung dahilan. Parang naka-spotlight yung liwanag. Ako, so ako sa Panginoon sa bagay po yan. Ako, yun nga, yung preparations natin parang anniversary, no? Talagang inayos, no? May mga music preparation dyan. Si Ayla nandoon. Nakabigin na yung mukha. No? Tapos mayroong isang tao doon na nagbubuhat ng kanyang burdens. Diba? Pero mayroong kamayang Panginoon ang kailangan na natin gawin ay ibigay. Tapos mayroong dito tayo mga photos. No? Mga recent photos ng ating mga ministry natin ginagalawan. Kaya sa Diyos lahat ng papuri. Tapos yan, sabi ni Sister Julius kanina, ay kahapon sabi, Pastor, parang masarap tugay na. Diba? Kasi bagong pintura, para daw mukhang bago. Diba? Mukhang bago pero luma. Diba? Bagong pintura. Bagong pintura. So ayan, no?
Ako yung mga table na yan, diba? Bagong ayos, bagong pintura. No? So remind ko lang, bawal po maglagay dyan ng baso na mainit. No? Kasi magmamag ka. No po, kasi di pa totally tuyo yan. Di pa pwede talaga siyang higiinan. No? Kahit po ito, bawal ha. Kaya nire-remind ko lang. Baka kasi masira yung pintura nila. No? Kasi sensitive po yung pintura. Oh, so, sige, punta na ngayon tayo sa salita ng Panginoon. Napansin nga, share ko lang, tulad binagawin, nakapag-host tayo ng ating youth revival, no, sa biyaya ng Panginoon, na kahapon ay napunod, no, siguro yung attendance natin nasa mga 100, kasama mga pastor, siguro 130, siguro nasa 120, no, yung attendance natin, kasi nasa 100 na tayong, 90 plus lang, lahat yung counting yun. Pero naubos yung ballpen. Tama? Yung ballpen, 100. Kitang lab kasi Element lab, no, yun. So, siguro, ano pa yun di ba? Exit pa. Tapos, kaya din nagpapasalamat sa Panginoon, no, na tayo po'y nakakapagpatuloy. Tapos po, kung nakikita nyo, dun sa likuran doon, tingin nga kayo doon. Kahit mga upuan doon, no? Yung mga upuan yan, sa atin yan. Yes, likuran yan, yung mga upuan. So, meron tayong trabaho na kailangan gawin. So, dapat ang mga upuan na yan, lalagyan ng tao na upo. Ako? At tanong, imposible ba yun? Hindi. Kasi bakit? Hindi naman tayo yung nagbibigay ng bunga. Tama? Ang Diyos ang naglalagay ng bunga. Ang Diyos ang nag-i-increase. Ang kailangan natin gawin, trabahuhin. Kaya nga dito mga kapatid, pag-aralan po natin yung buhay ni Paul. Ako, sabi dito mga kapatid, the Apostle Paul, for which the cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Ako, si Apostle Paul mga kapatid, lagi po sinasabi po ito, ang buhay po dati ni Apostle Paul ay taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Now po, nawala siya, sabihin natin, ng talagang paglilingkod sa Panginoon. Now po, nandun siya, pangit ang kanyang buhay, sabihin natin na malayo sa paningin ng Panginoon. Pero, ang katapangan niya, ginamit ng Panginoon sa pangaral ng salita ng Diyos. Upang maraming taong maabutan. Kaya nga dito mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, verse number 11, whereunto I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles. Si Apostle Paul, mga kapatid, isa po siyang apostol. Na po, hindi lang sa mga Israelites, kundi maging sa mga Hentil. Na po, na inabot niya, mga kapatid, hindi lang yung taga-Israelites. Lumabas siya, pumunta siya sa iba't ibang mga lugar. Na po, meron nga sinatawag na Paul Missionary Journey. Pumunta siya sa Asia, na po, sa lahat ng mundo, parts ng mundo, mga kapatid, na kanyang inabutan. Kaya nga si Apostle Paul, marami po siyang naabutan, marami mga churches na natayo sa kanyang buhay. Almost 30 plus na mga simbahan ang naitayo sa biyaya ng Panginoon. No po, sabi nga ni Apostle Paul, mga kapatid, kung titignan niya ang kanyang sarili, meron siyang maipagmamalaki, meron siyang maipagmamayabang. Mga kapatid, bakit? Kasi marami siyang napatunayan, marami siyang napatayo, marami siyang naabutan ng mga tao, mga kapatid. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi ko gagamitin ito para ako'y magmayabang. Nga po, yet not I, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle Paul, hindi ako, but by the grace of God which was upon me. Nga po, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon na nanagala sa aking pong buhay. So, dito mga kapatid, makikita natin yung word na, for I know whom I have believed, and I am persuaded. Nga po, yung team natin, ano kasi yung team ng yung nakasulat dito? Sa inyo, ready to begin? So, ano po yung pinaka-word niya? The word connect. Isn't it? Connect. Connection. Connect. Nga po, nandito mga kapatid, tayo po yung pinagka-tagpo-tagpo. Nga po, si Apostle Paul mga kapatid, ang gusto niya pong i-emphasize sa buhay ko ng bawat isa, dapat bilang isang mananampalataya, you must connect to commit. Nga po, na dapat tayo patuloy na magka-tagpo-tagpo, sabihin natin yung bang tayo ay sabihin natin magka-tikit-tikit. Nga po, para bakit? Kasi meron tayong kailangan i-commit. Alam mo yung word na commit? Nga po, ikaw ay mangangako. Ikaw ay sabihin natin na sa biyaya ng Panginoon, ito ay iyong gagawin.
No po, bakit mo ito gagawin? Kasi nga na-persuade ka. Anong ibig sabihin ng persuade? Convince. Naunawaan mo. Bakit ka kailangan mag-connect? Bakit ka kailangan mag-commit sa Panginoon? Bakit kailangan ikaw ay magpagamit? Bakit kailangan ikaw ay maglingkod? Kasi nga, naunawaan mo yung dapat mong gawin. You are persuaded. Apostle Paul was persuaded that even in the perils of life, pag sinabing perils, mga kabigatan o kaguluhan, no po, na siya hinabol. Sa isang verse, sabi niya, iba't ibang klaseng peril, panganib ang kanyang naranasan. Perils in waters, di ba? Perils among brethren, may panganib. Bagamat yung mga kalahi niya, hinabol siya, pinatay siya, no po, sa tubig, no po, sa batak, hinuli siya. Bakit? Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nung siya ay hindi naglilingkod, free siya kahit siya pumunta. Kasi bakit? Meron siya posisyon. No po, pero nung siya nangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, hinuli na siya. Hinugi siya. Pero ang ginawa niya, hindi po siya huminto sa kanyang paglilingkod. Dahil naunawa niya talaga kung ano ang Panginoon sa kanyang buhay. Ano po ang sabi ng unang punto, mga kapatid? Sabi ng unang punto, we are persuaded. Ako, sabi nga dyan, basahin nyo, ready begin? We are persuaded to believe on the faith that we have. I know whom I have. Yun po, that's the key word. Sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, I am persuaded to believe on the faith that we have. Yung pananampalataya. Kapag si Apostle Paul, he is willing to connect, he is willing to commit his life, mga kapatid, is everything. Why? Because he is persuaded on what he believed. Kung ano yung pananampalataya niya, kung ano ang naunawaan niya, hinggil sa salita ng Diyos. Na po, kayo ba, alam niyo ba ang pananampalataya niyo? Alam niyo ba yung pagsasampalataya niyo? Yung inyong paniniwala? Na po, na ano, mga kapatid, na dapat alam natin kung sino talaga ang Panginoon. Na ang Panginoon, hindi lang siya basta iniukit ng tao. Diba? Kung hindi siya Diyos, ay Espiritu. Na po, Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay, Diyos na hindi natutulog, Diyos na sa Kanya walang imposible. Lahat ay posible. Na tayong nagkaroon ng kaligtasan. Kaligtasan na nagmumula sa Kanyang banal na dugo. Na kung sino man ang tumanggap, siya magkakaroon ng panibagong buhay. Dito po, mga kapatid, pinalagay ko yung isang picture dito. Painting ni Sister Joyce. No? Ano lang po yan, mga kapatid, illustration. Pero hindi kailangan pupunasan yung panyo yan. Yung inuulit ko. Kasi sa dati natin paniniwala, pinupunasan ang panyo yan. Kasi nga daw, yan ay nagbibigay ng miracle. Di ba? Baka bubukas si Brother Gab, no? Gab, bubukas ng panyo, di ba? Nakakaskas dito. Kaya si Ethan, masakit pa mo yung ano niya dito. Di ba? Gaganyanin mo, gaganyanin mo, brother. Alika mo pa, makukuha mo dyan. Di ba? Germs, di ba? Pero hindi nyo mapatid, hindi coincidence na dyan yan nilagay natin Erwin. May purpose siya. Why? Nandiyan yan kasi bagay, dyan tayo lagi nakatingin. Tama? Ngayon, marami mga wire na nakaharang eh. Di ba? Pero aayusin niya ni Brother Gab. Di ba? No? Pero gusto kong yan pasasin mga kapatid. Let us be reminded of our faith that Jesus Christ was died on the cross of Calvary to purchase our sin. Na tayo magkaroon tinatawag ng kaligtasan. Si Apostle Paul, mga kapatid, ito po ang nangyari. Naintindihan niyo ba yung binasa natin kanina sa Bible reading? Si Apostle Paul po, mga kapatid, hinabol siya eh. Diba? Doon sa Acts, doon sa pagkabasa natin. Pinapakaganda dito, mga kapatid, sabi dito, yung mga pariseyo na hindi nakinig, hindi sila naniwala eh. Na po, sila yung naggumawa, nag-gather sila. Ano ba yung pinapangaral nila? Another doctrine, another belief. Na po, ngayon inusig sila. Ano pinapangaral mo? Ibang pananampalataya. In-explain po ni Apostle Paul. Na po, yun nga mga kapatid, ang ginawa, dahil hindi nila mahuli si Apostle Paul, meron silang inuli. Yung ibang mga tagasunod, pangalan ay si Jared data. No? Masahin ko lang sa ganito. Yung magandang sinabi dito, yung they turned the world upside down. Sabi ko dito, wala. Napansin ko lang kanina. Ito, si Jason. Si Jason, certain brethren unto the rulers of the city crying, these that have turned the world upside down and come hither also. Whom Jason hath received, and these all contrary to the decrees of Caesar.
saying that there is another king, one Jesus. Sabi po dito sa Acts chapter 17 and verse number 8, na po, na dito ang nangyari mga kapatid, na naguluhan daw. Sabi ng mga Pariseo, naguluhan sila sa maling paniniwala, maling katuruan. No po, at ginulo nila yung pananampalataya. Sa totoo lang mga kapatid, hindi nila ginulo ang pananampalataya. Pinaunawa lang nila kung ano ang totoo. That Jesus Christ, mga kapatid, He is the Savior. That He is a God. Diba? Na tayo mga kapatid, na pinakita niya yung miracles. Pinakita niya mga kapatid yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay ko ng bawat isa. Kaya dito mga kapatid, in-emphasize nga, kaya Pastor Paul mga kapatid dito sa latter part ng Acts. Sabi diyan mga kapatid, in-explain niya kung sino ba ang Panginoon. Kasi nagtatanong sila, ano ang pinapangaral? Ibang, parang ngayon lang namin narinig yan. Ako, sabi dito mga kapatid, dito sa verse number 23. Ayan, sis, yan mo sa verse 23. Sabi niya dito, for as I passed by, beheld your devotion. I found the altar with the inscription to an unknown God, who therefore ignorantly worship Him, I declare unto you. No po, ito yung pinangaral niya Apostle Paul. Pinaunawa niya doon sa maraming tao. Ano ba ang kanyang pinapangaral? Sino ba si Kristo? Ano ba ang kailangan nilang paniwalaan? Sabi po sa next verse mga kapatid, no po, in-emphasize yan, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in the temples made with hands. Diba? Hindi nananahan sa templo na gawa lang ng tao. Kung hindi ang Panginoon, siya ang may lalang ng lahat. Verse 25. Ang sabi niya, neither is worship with men's hands. No, as though He needed anything, seeing He giveth to all life and breath and all things. Pinagkilala niya kung sino ba itong Panginoon. No po, verse number 26. And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. Pinagkilala nito, explain, sino ba ang Panginoon? Ano ba ang paggawa ng Panginoon? Ano ba ang pagkilos ng Diyos? Ang kapatid, verse number 27. Sabi yan, and that they should seek the Lord. So, sinabi niya, na kailangan yung saliksikin ng Panginoon, na kailangan yung hanapin ng Panginoon. At sabi nga ng awitin ng mga choir, lumapit ka sa Kanya. Unawain mo siya sa iyong buhay, that they might feel after Him. Bakit nyo kailangan saliksikin ng Diyos? Bakit nyo kailangan malaman ang totoong pananampalataya? Nga po, para maramdaman nyo ang pagkilos ng Panginoon. Diba, dati nararamdaman ba natin yung pagkilos ng Diyos? Hindi na nararamdaman. Kasi bakit? Wala tayo doon sa tabang pananampalataya. Nga po, pero nung tayo nakaunawa, nung tayo mga kapatid, nararamdaman natin, naligtas tayo mga kapatid sa Kanyang biyaya, nararamdaman natin yung pagkilos ng Diyos. And find Him, though He be not far from every one of us. Would you imagine? Anong sabi dyan? Ang Diyos hindi siya malayo. Malapit lang siya. Minsan nakala ng tao, napakalayo ng Panginoon, napakalapit lang. One call away. Paano yung one call away? O, di mo lang Panginoon eh. Andun siya. Now po, verse number 28. Sabi dyan, mga kapatid, verse 28, for in Him. So, ito yung pinakamagandang verse. Sabi dyan, for in Him we live and move. Nang dahil sa Kanya, tayo nabubuhay, nakakagalaw, at nandito tayo sa ating katauhan. Now po, as certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Na tayo rin naman ay, mga kapatid, tagapagmana. Pagsabi offspring, tagapagmana eh. Now po, kaya sabi diyan mga kapatid, verse number 29, eto na, yung matibay na kanyang pangangaral. Sinabi niya sa mga tao, for as much then as we are the offspring of God. So ngayon, dahil tayo ay tagapagmana ng Panginoon, sabi niya, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. Ang sabi niya mga kapatid, na po, huwag nawa natin isipin, ilagay sa ating mga kaisipan, na ang pagka-Diyos
ng Diyos daw ay gaya lang ng isang ginto. Gaya lang ng isang pilak o bato o inumukit ng kabiasnan ng tao. Na po, pinakilala ni Apostle Paul kung sino ba talaga ang totoong Diyos. Sino ba dapat ang kanya yung paniwalaan? Saan ba yung ilalagay ng kanyang pananampalataya? Na po, so sabi dito sa next verse. What's the next verse? Basahin nyo ha? Ready begin? In the times of this ignorance, God breathed out, now commanded all men everywhere to repent. Could you imagine? Ano sabi dyan yung first part? Na po, ang panahon ng kamangmangan. Pag sinabing ignorance, kamangmangan o hindi pagkaalam. Na po, ngayon, yung panahon, mga kapatid, nalalaman na natin kung anong totoo. Tama ba? Alam na natin kung anong tama. No po, nasabi dito mga kapatid, ang Diyos, no po talagang kumilos na sa atin. Ginising na tayo sa katotohanan, but now commanded all men everywhere to repent. Inutusan ng Diyos lahat ng tao na kailangan magsisi. Umalis sa maling paniniwala at pumunta doon sa tamang pananampalataya. So po, why Paul is willing to connect his life to the Lord? He's willing to commit his life to the Lord. Why? Because he knows who you will believe. Alam niya, Apostle Paul, kung saan niya ilalagak ang kanyang pananampalataya. Alam niya, Apostle Paul, mga kapatid, na ang Diyos niya ay totoong Diyos. Alam niya, Apostle Paul, mga kapatid, na ang Diyos niya ay buhay na Diyos. Kumikilos ang Panginoon. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, hindi ka maglilingkod na may katapatan. Hindi ka gagawa, mga kapatid, na may kasigasigan kung hindi mo alam ang iyong pananampalataya. Kaya lagi sinasabi, alam mo ba yung purpose, bakit mo ginagawa ito? Bakit ka nagsasacrifice? Why you give? Why you participate? Why you pray? Why you commit? Why you serve? There is a purpose. Because we have the faith. Diba? Anong awit ni Brother Rico? Anong awit ni Brother Rico? The faith, tama? The Baptist faith. Ang pananampalataya. Ang tamang pananampalataya. Sabi nga ni Tatay RB, akala niya pinlay lang. Di ba? Nung tumingin siya, yun lang talaga, original. Di ba? Original yung kahapon yung kasama natin dito eh. Ang daming mga kinanta, bilong post. Na po na nagbibigay kapurihan sa Panginoon. Would you imagine kalitit lang, pero ginamit na Diyos. Diba? Na po, nandun mga kapatid. Na po, kaya sabi dito mga kapatid, we must persuaded to believe on the faith what we have. Don't change that faith. Don't go to another. Hold on to the faith that you receive sa Panginoon. Yun ang nice ng Diyos. Number 2. Nandiyan pa ba kayo? Sige yan. Basahin nyo yung number 2. Then begin. We are persuaded of what God can do for us. He is able. Yun. Ganyan mo na. Apo? Sabi yan, we are persuaded. Tayo convinced. Alam natin na po that we believe na po in our faith na po at sabi dito, we are persuaded no? That we can connect ourselves and we can commit ourselves, no po? At sabi na dito, that God can do through us. That God can use you. That God can prove that from out of nothing, He can prove something. Di ba? Hindi man tayo ganun kagalingan. Hindi man tayo ganun sabihin natin kasikat. Hindi man tayo ganun kadami. But God, He is able. Kaya ng Diyos ipatunayan ang kanyang gawain. Kaya niyang ipakita na sa pamamagitan ng sa ating buhay na po, ang gawain ng Panginoon pwedeng mag-grow. He can use me. He can use you. He can use each one of us. Walang magsasabing, Panginoon, konti lang ang talento ko. Panginoon, Pastor, hindi po ako ganong marunong, nahihirapan po ako mag-memorize. Nahihirapan po akong magsalita. Di ba? Pastor, ang mahirap lang ako. Pastor, matanda na ako. Kunti na lang yung magagawa ko. No!
Amen? God. Na po, can do through us. Na po, pwede tayong gamitin. Why? Because we have a living God. We have a powerful God. Ang kailangan na natin gawin, paggamit. Di ba? Sabi nga ng awitin ni Brother Rico, mga young people, be a useful youth for Christ. But be a useful youth for Christ. Di ba? Kung si Brother Emerson, kung tatanungin natin siya, di ba, Brad, nakaka-pressure din yung tumatay sa maraming tao. Tama? Natin nyo na ba yun? Tara ba mo yung Brother RJ? Yung pag marami yung tao, talaga minsan hindi ka na makapagsalita. Parang tawag doon, nag-blackout ka na eh. Tama? Yung bang andun yung pressure eh. Pero, mga kapatid, kung iisipin natin ating sarili eh, hindi natin kaya eh. Pero kung iisipin natin ang Diyos, di ba? Kung iisipin natin, susundin kong Panginoon. Di ba? Maglilingkod ako sa Kanya. Kaya ang gagawin mo, di ba? Pagkamat yung tuhod ko na nangangatog. Di ba? Natanasan nyo ba yun? Yung bang dahil nga nahihiya ka? Na nagne-nervous ka? Di ba parang hindi makagalaw? Hindi po magalaw gusto. Parang, di ba? Andun yung yung kapay eh. Pero dahil nga mga kapatid, alam mo yung purpose mo, alam mo yung ginagawa mo ay para sa Kanya, makakatayo ka eh. Di ba? Makakapagsabi ka. Di ba? Mapoproclaim mo ang Kanyang salita. Why? Because God is able. Hindi mo nagagawa yun dahil magaling ka. Amen ba? Diba, nakaka-out yung mga men. Hindi sila nakaka-out dahil magaling sila eh. Nakaka-out sila bakit? Because God, they are using. Diba? God is the one who is leading. Diba? Ang Diyos ang kumikilos. Ang Diyos ang gumagamit. Diba? Kaya napapakita yung pagkilos ng Panginoon. Kaya minsan sinasabi natin, di naman tayo magaling. Sabi nga ni Brother Emerson, di ba? Yung boses niya. Sabi ako, pero makaya akong boses. Di ba? Pero kanina sabi na natin, pero ang bilog ng boses ni Brother Emerson, di ba? Parang sinamulot. Di ba? Sinumito, di ba? Di ba? Yung susunod mo dyan, si Eugene eh. Di ba? Di ba? Pagbilog siya. Di ba? Ano sa'yo yung base ba? Tower base? Di ba? Good day, di ba? Would you imagine? Di ba kayo naging labot pag kumakanta sila? Yung bang acapella yun ha? Pero may, di ba? May tono. Di ba? May tono eh. Di ba? May may punto eh. Di ba? Kaya masasabi mo, to God be the glory. Di ba? Nagpapagamit sila sa Panginoon. Kaya ang Diyos, kumikilos. Di ba? Ganun eh. Na po, that God, He is able. Sometimes, lack of faith, akala natin hindi natin kaya. Basta hindi natin kaya. Basta mahina ang boses namin. Tama? Kung si Sister Joy, sasabihin niya, Pastor, hindi ko kaya tumugtog. Di ba? But could you imagine? Ay, yun na ito. Kala ko kanina nakaplin lang yung yung kinakanta nyo. Pinupagpag niya na pala. Di ba? Could you imagine? Why? Kasi nagpapagamit siya sa Panginoon eh. Pinapakita ng Panginoon that God is able to teach us. Di ba? To give us a lot of talents. Na po, si Brother Emerson, may talent siya. Sabi ng guest speaker natin, sinukat niya pa ng kagabihan. O, kinabukasan, sinusunod niya na. Di ba? May talent eh. Lahat naman tayo may talent. Ang kailangan natin gawin ay magpagamit sa Diyos. Huwag natin sabihin, hindi natin kaya. Kahapon, yung mga magluto, Pastor, ganito, Pastor, ganito, Pastor, ganito, ulang, titignan. Di ba? Pero dahil, sabi nga, kung hindi ka kikilos, sinong kikilos? Hindi naman pwede yung chicken, tumalong dun sa awa, sabi ng chicken. O, di ba? Di ba? Pag naluluto na, tapos nabunan mo yung chicken na ganyan. Magpiprito siya. Pag prito na siya, tatalong na siya sa ato. Hindi naman pwede gano'n, tama? Tama, hindi pwede gano'n. May kikilos eh. Tama? May kikilos. May magpapagamit. Di ba? May magluluto. Tapos, bagamat pagod. Di ba? Kung isipin natin, parang hindi natin kaya i-organize yung gagawin. Di ba? Pero dahil nga nagpagamit, God, He is able.
kaya ng Diyos. Amen. Bagamat hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi na second point, connect. You must connect and connect. Persuaded. We are persuaded on what God can do through us. Through me. Through you. Through us. God can use us. Point number 3. Hindi ba kayo? Amen. And that's number 3. Say nga. We are persuaded of God's faithfulness, in that which I have committed. Imagine, the Lord is faithful. Ang Diyos ay tapat. Napo, we are convinced that God is faithful. Amen. Tapat kailan pa man. Sabi nga ng Panginoon, Hebrews chapter 13 and verse number 5, He will never leave us nor forsake us. Hindi kayo iwan ni pababayaan. Napo, kaya sabi niya mga kapatid, Apostle Paul was persuaded that in God's faithfulness. Napo, hindi uminto si Apostle Paul. Nakulong siya. Di ba nakulong siya? Napo, nakulong siya eh. Pero hindi siya uminto sa pangangaral. Pati nga yung jailor eh. Yung jailor, yung tagapagbantay. Winitnessan niya. Pinakilala niya si Kristo. Yung manig. Kumanta sila, di ba? Kumanta sila Apostle Paul, Paul and Silas. Sabi ka ng awin din. Kumanta sila. Anong nangyari? Pagkatapos sila kumanta, yung manig lumindot. Napo, tapos anong nangyari? Nangabukas yung mga pintuan. Napo, natakot kayo yung jailor. Diba? Yung nagbabantay ng bilanggo. Napo, natakot siya. Bakit? Kasi baka magpulasan yung mga nakakulong. Pag nagpulasan yun, mamamatay siya. Pero ano sabi? Ano sabi ni Paul? Hindi kami lalabas. Dito lang kami. Di ba? Kaya na nangyari mga kapatid nila yung jailor. Naligtas. Nung nakalabas na sina Apostle Paul, mga kapatid, yung jailor, na po, in-invite sila sa kanilang bahay. In-invite. Para ano? Mag-share ng gospel. Pinrich si Kristo. Pinaunawa. Kaya nga sabi ko mga kapatid, yung bang, if we believe on Jesus Christ, thou shalt be saved and thy house. Ang sabi doon eh. Na po, maliligtas ka at ang iyong samba. Ayan, anong ginawa ni J-Lord? Nung naligtas siya, tinanggap niya si Kristo sa kanyang puso, unawaan niya, hindi lang niya sinarili. Sinyer din ito sa kanyang family. Hindi ibig sabihin, baka malito kayo doon sa verse ha, hindi ibig sabihin ikaw ay mananampalataya, lahat ng iyong pamilya pupunta na ng langit. Hindi. Ang ginawa po doon mga kapatid, hindi sinarili ni J-Lord. No po, pinaano niya sa kanyang, pinaabot niya sa kanyang family. Kaya, sila rin ay naligtas. Ang gusto ko niyang pasay dito mga kapatid, that God is faithful. Ang Diyos ay tapat. We have an unchangeable God. Diba, naalala niyo ba yung kantang Unchangeable God? Diba? Meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Tapat kailan pa man. Kahit anuman ang sitwasyon, God is still faithful. Ano man ang ating dinadanas, may kabigatan, may karamdaman, minsan nandoon yung fear. Tama? Kapag nararamdaman natin yung karamdaman sa ating pangangatawan, natatakot na tayo para mamamatay na tayo eh. Pero, nagsisink in sa ating kaisipan dahil nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, God is faithful. Ang Diyos, tutulungan ako. Diba? Sabi nga ng Panginoon, sa oras ng trouble, tawagin mo lang ang Panginoon at ang Diyos magpapadala ng tulong. Diba? Papadala ng tulong. Isang dami natin kailangan, ang dami natin kakulangan. Pero God, when we believe in God, when we have faith in God, God will provide those things that we need. Diba? Ano pong tinutukoy ng Panginoon? God is faithful. What is the key verse? Keep that which I have committed. Diba? Yung i-keep kung ano ang kanyang pinangako. Ang Diyos may pangako. Ang Diyos may kinumit. Ang tanong ikaw, ano yung kukumit mo? Kaya si Pastor Paul, he is willing to connect to the Lord. He is willing to commit his life to the Lord. Diba? Kaya sana po mga kapatid, talagang na-convince na tayo. Nandito na tayo sa tamang pananampalataya. Nandito na tayo sa ating tamang paglilingkod. Sana mga kapatid, ipagpatuloy natin
ang ating paggawa, ang ating paglilingkod. Sabi ko nga sa inyo, meron tayong malaking trabaho, meron tayong malaking task. Mga kapatid, andyan ang mga upuan. Ang kailangan gawin, tako na upo. Amen? Tako na upo. Ayaw nyo ba someday, mga kapatid, yung attendance natin kahapon? Di ba? Magiging daily, every Sunday attendance natin sa church. May ganun kadami. Tama? Di ba kayo nangangarap ng ganun? Na ganun karami tayo ng church. Diba? Every Sunday, puno ang mga simbahan. Puno ang mga upuan. Di ba? Paano mangyari po yung mga kapatid? First, ayusin natin natin sarili. Tayo muna, ayusin natin sarili natin. Ayusin natin puso natin. Ayusin natin isipan natin. Ayusin natin yung gawa ng ating mga kamay. Na po, dagdagan ang isipagan. Na po, pag nangyari po yung mga kapatid, kaya ng Diyos. He can do to us. Why? Because we have a faithful God. Na po, kaya sa buhay natin mga kapatid, kung gusto kong ipaunawa po sa bawat isa, that the Lord is faithful. Tapat ng Diyos. He can do something out from nothing. Piling mo nga Diyos, gusto ko lang. Diba? Kaya tayo, wala naman tayo. Hindi mo ba makagawa ang Diyos sa meron? Meron na eh. Ako talaga ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya ang Diyos, pinapatunayan niya kanyang kapangyarihan doon sa wala. Na po, kaya sarap pagpatuloy natin ang ating paglilingkod. What's the last thing? Number 4. Amen? Dito na po yung last. What's the last thing? Sabi-sabay natin, basahin natin begin. We are persuaded on God's delight in our commitment. God's delight in our commitment. No po, yung bang kasiyahan ng Panginoon. No po, na nandoon yung nare-refresh by the word delight. Delight. Tama? Parang refreshment. Parang panibagong ilaw. Di ba? Sa mga commitment natin. Ano kailangan natin gawin mga kapatid? We will do it until Him against that day. Unto Him against that day. Di ba? That we will do. Kaya nga commitment eh. Di ba? Commitment. Till we die, do us part. Di ba? Hanggang kamatayan tayo maglilingkod. Anumang panahon, gano'n naman tayo kadami, amen? Marami man o kakaunti, magpapatuloy tayo na maglilingkod sa Panginoon. Sabi nga siya, kahit 2, 3 lang, papatuloy pa rin kami. Bakit? Kasi hindi naman tayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi tayo after sa dami. Nag-after tayo mga kapatid doon sa mga willing maglingkod sa Panginoon. Na po, kaya sana mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, hey, being a Christian, show your faith. Show your love. Show your heart. Kamo, just use what you've got. And God will do the rest. Gamitin mo kung anong meron ka. At ang Diyos na ang bahala sa iba. Use what you've got. God will do the rest. Give what you have. And God will provide. Amen? Yun po kailangan natin. Tapo, kamukha po yan. March na. Na po, nandito na tayo sa second week ng March. Bukas, pang third week na. Pagkatapos ng March, ano na? April. Pagkatapos ng April, May. Pagkatapos ng May, June. Si June na. Di ba? O, ano yung pinaka-June natin? June 12. Church anniversary. Mag-prepare tayo. Diba? Naalala niyo po ba, Lola Ellie? Church anniversary tayo dito. Diba? Tulong-tulong tayo, naka-uniform pa. Tama? Nandun yung enjoyment. Tapos, paglilingkod. Yan ang mga kapatid. Habang tayo nagpapatuloy. Diba? Hindi nakakapagpatuloy. Hindi nakakapag-continue. Tapos, pero the question is this. Bagamat hindi sila nagpatuloy, ikaw, at sabi naman, ikaw. Ano gagawin? Papatuloy ka o gagaya ka sa kanila? Diba? Ang sabi ng Panginoon, dapat mong ipagpatuloy kasi bakit? Nangako ka sa akin. Ang pangako mo sa akin, maglilingkod ka. Ang pangako mo sa akin, pagpapagamit ka ng iyong buhay. Ang pangako mo sa akin, habang buhay ka. Magpapagamit ka sa gawain ko. Tanong ng Panginoon, naalala mo ba yung pangako mo sa akin?
Eh mga choir members, naalala niyo ba? Na pinangako nyo, Lord, gagamitin mo akong boses para ikaw ay iawitan. Sister Joyce, tutugtog siya para sa Panginoon. Tama? Si Brother Emerson, magigitara, yung mga iba, nagigitara, Brother Gab, di ba? Para sa Panginoon. Di ba? We can do that. We promise that. We commit that. Ang sabi ng Panginoon, hey! I-refresh mo yung commitment. Di ba? Wala din iba. The question is this. Papatuloy ka pa ba? Ang sabi niya, nakapagay unto him against that day. Hanggang dumating ang araw. Di ba? Hanggang maraming sabihin natin mga pagsubok, maraming mga obstacles, but we will keep on. Di ba? Keep on lang tayo. Bagamat maraming obstacles, maraming mga kulang, maraming mga sabihin natin na manpower na wala. Pero sabi nga ng Panginoon, sino gagawa? Andiyan ka. Ako gagawa. Pagod ka na ba? Di ba? May kaya pa. Di ba? Kahapon, sila nanay siya talaga nag-ano. May ilay, Tati Erwin, di ba? Hindi alam kung anong gagawin eh. Di ba? Nagluluto. Pero nakayanan nila, bakit? Kung sa ibang bagay, kaya natin magpagod. Di ba? Biling tayong, kayo mga young people, di ba? Kapag naglalaro kayo, parang buwis buhay. Tama? Para lang magpa-impress, buwis buhay, talagang ibibigay mo yung best mo. Sa iba yun ha? How much more sa Diyos? Di ba napakaganda sa paglilingkod natin sa Panginoon, buwis buhay din tayo. Yung willing kang masaktan, yung willing kang mahirapan, yung willing ka sabihin natin mapagod, mainitan, di ba? Sa pagtitraining, si Brother Emerson, nagtitraining siya. Di ba? Sa pagtitraining, mainit. Pagod na yung muscles mo, saka push up ka pa rin ang push up. Di ba? Takbo ka pa rin ang takbo. Kahit na mainit, okay lang. Kasi bakit? Gusto mo ng medal eh. Gusto mo ng achievement. Tama? Gusto mo ng win. Yung magkaroon ka ng award na win. Champion. Tama? Kasi meron kang inasam eh. Sabi ng Panginoon, doon. Ba't doon kaya mo? Ba't para sa akin, parang hindi mo kaya? Parang agad umaayaw ka. Parang agad, wala kang oras. Nasabi ng Diyos, yung award na pwede mo makuha doon, hanggang dito lang. Palakpak lang ng tao. Metal na nasisira, naagnas, kinakalawang, natatanggal yung, di ba? Yung gold niya. Di ba? Kasi yun, temporary, sabi ng Bible. Bakit hindi natin tingnan mga kapatid yung pwede natin gawin? Na mananatili. Kaya di ba, sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Apostle Paul, learn in my life that my life kinonect niya sa Diyos. Tapos yung kinonect, kinumit niya. Why? Convince siya sa kanyang pananampalataya. Convince siya na may magagawa ang Diyos sa kanya. Convince siya ng Diyos ay tapat. At convince siya mga kapatid na ang kanyang commitment. Yung commitment natin, alam niyo ba? Pag ang tao, ang isang Kristyano nagpo-commit sa Diyos, naisisiya ng Diyos. Kasi nang ibig sabihin ng commitment, pangako, ibig sabihin kapag nagpo-commit na tayo, lumalalim tayo sa Diyos. Talagang umiibig ka. Kasi bakit? Nangangako ka na, nagpo-commit ka na, nagpo-promise ka na. Kamukha ko yun, mga kapatid, no? Ikila lang tayo. Kaya pinakain natin ang tao. Hindi ka lang karami yung bilang natin eh. Hindi naman tayo mayayaman. Di ba? Pero kung you imagine na provide yung kailangan i-provide. Amen? Nag-commit. Nagbigay. Mga young people. Di ba? Nagpadala. Yung si Brother EJ, alay-lay na pero willing pa rin tumulong. Di ba? Pinadala yung tulong. Nag-commit. Ginamit ang mga bagay-bagay na meron tayo. Tayo mga adults, nagbigay din tayo sa abot ng ating kakayanan. Napo, at could you imagine anong nangyari? Sumobra pa. Amen? Ang maganda eh. Yung sumusobra kaysa sa kumukulang. Kaya alam nyo ba dahil sobra? Kasi kakainin pa tayo mamaya. Sobre! Di ba? Kakainin pa tayo mamaya dito. Kakain tayo dito. Walang uwi. Kain muna tayo. Kasi papatay namin yun. Kailangan magubos lahat yun. Di ba? Di ba? Yun ang sarap. Kakainin natin yun. Ilulutuin. Di ba? Could you imagine? Bakit may tira? Sa bagay.
Magamit lahat tayo. Hindi nagkulang. Kaya, di ba yung bata nagbigay siya? 2 fish and 5 loaves of bread. Dami tao, 5,000 men. Dahil may nagpagamit, may nagbigay, may nag-share. Ano nangyari? Nakakain lahat. Pagkatapos nakakain, may sobra pa. Alam niyo ba, anong sabi ng Panginoon sa sobra? Ipunin niyo lahat ng tira. Kaya, para walang masayang. Kaya ayoko nang hindi nasasayang. Gusto ko lahat na natitira, kinakain, napapakinabangan. Kaya, yung tira dyan, pagsasabi-saluhan natin. Kagabi nga, may tira pa. Di ba? Kinahilan pa yung kagabi, si Brother RJ, di ba? Brad, no? Laging busog, no? Di ba? Kasi nandito eh. Kami lang kumakain eh. Unlimited chicken, ha? Di ba? Nandun eh. Di ba? Kaya alam niyo ba mga kapatid, sabi ng Panginoon, just keep on. Keep on renting your life to Him. And keep on committing your life to Him. My heart's desire. Patuloy tayo natin. Pwede ba tayo? Magpatuloy na ito ang buhay natin. Pwede ba tayo? Kaya pagpatuloy natin ang ang buhay natin. Amen mo ba? Kaya sa oras mo nila, let's keep on. Tayo lahat ito may resource sa Diyos. Okay, tayo lahat. Okay, tayo lahat. And I want tayo lahat dito sa harapan. Pwede ba tayo dito tayo lang sa harapan? Tayo lahat sa harapan. Sasalamatan natin ang Diyos. Sige. Dito na. Dito tayo lahat sa harapan. Habang yung keyboard, ito. Give us the invitation. We will thank the Lord for the victory. Sasalamatan natin ang Diyos na buhay. Pinagkalo. Pinagnan natin bilang, pinagnan natin. Pinagnan natin mga kakainan. Pinagnan natin. But God can prove that He is a real God. Pwede ba natin saluwain ang ating commitment? Are you convinced that you are on the right faith? Are you convinced that from out of nothing, God can show something in your life? Kaya sabi ng Panginoon, I want you to stay. Bakit ka ba nanatili? Kasi ang Diyos ay tapat. God is faithful. In the life of Paul, naranas niya ang katapatan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hey, ikaw, Kristiyano, na naglilingkod dito sa Good Shepherd San Manuel, just keep on, continue, stay. Alalahanin mo yung pinangako mong sinabi mo sa akin na ikaw ay maglilingkod, na ikaw ay magpupuri, na ikaw ay magpapagamit, na ikaw ay magsusupport, magbibigay. Sabi ng Diyos, ako lang ang iyong tignan, ako lang ang iyong ingan, ako ang magpapadala ng tulong. Kaya patuloy natin nilapit. Ibigay ang papuri sa Panginoon. Hindi tayo nagtagumpay dahil magaling ka. Hindi tayo naging matagumpay dahil may mga talento tayo. Meron tayong mga tagumpay. All because of God's grace. Biyaya po ng Panginoon. Tayo ay nagtatagumpay. Biyaya ng Panginoon. Napupunan ng mga pangangailangan. Biyaya ng Panginoon. May sumusobra pa. Yun po na isa Diyos. That you can show your love. Show your heart. Pakita mo yung puso, ang yung pagmamahal, ang yung motibo na ito talaga ito sa Panginoon. Lapit po natin ang ating mga sarili. Lapit yun yung mga problema, pinagdadaan sa buhay, mga kakulangan, mga karamdaman. Ay dyan po, bukas ang pandinig ng Panginoon sa atin. He is excited. Napapakinggan ang ating mga requests. May mga kabataan, dalangin nyo yung mga pamilya, yung mga sarili, yung mga magulang. Lahat tayo sama-sama maglingkod. Pupurihin natin ang Panginoon, sasabayin natin ang Diyos sa Espiritu ng kamahalan. Just continue.
higit sa lahat, kami po, Diyos, ay nagpupuli po nagpapasalamat. Na dahil po sa inyong biyaya, kami po nakakapagpatuloy. Na kung tinigan po namin ang aming mga sarili, wala po kami. Hindi namin kaya. But by your mercy and grace, O Lord, meron po kami na pagtatagumpayan. Meron po kami na papatunayan na kayo ay buhay na Diyos. Na kayo ay makapangyarihan. Na pwedeng kumilos sa buhay po ng bawat isa. Ano man ang aming mga kalagayan, basta nandun po ang tamang puso, papakita ko rin ang inyong kapangyarihan. Kaya Lord, salamat po. Sa inyo po lahat ang papuri. Sa inyo po lahat ang kalwalatian. Nakahapon, nakapag-celebrate po Diyos ng Youth Revival. In-instrumento po ang church po ito. Maraming salamat po sa buhay po ng mga magulang namin, nanay, tatay, lolo-lola, patuloy na sumusuporta. Alam niyo po ang kanilang mga puso, alam niyo po ang kanilang mga desire. Lord, tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po kami. Yung mga business niyo po palaguin para patuloy kami maging source. Para mas lalo pa po kami maging kagamit namin. Lord, nilalapit ko rin po ang bawat mga ilang people. Sana po, masagdali po ang kanilang buhay. Tama kanilang mga puso na isipan. Maalis po sa masamang gawain, masamang bisyo, at naging bangkada. Maalis sa katigasan ng ulo at patuloy magamit ang kanilang buhay, ang kanilang talento para po sa inyo po kapulihan. Lord, bless this church, O God. As we move on, ang dami po namin kailangan gawin, ang dami po kailangan tapunan. Sana po, O Lord, continue ang iyong pong biyaya, ang iyong pagkilos, ay malagana po sa buhay po ng bawat isa. Lord, provide niyo po ang pangangailangan po ng church po ito. Patuloy, i-extend niyo po ang iyong kamay sa aming buhay. Kasi bahan ito patuloy na magluwan na kayo maging sentro. Kaya Lord, wala po kaming ibang masabi po hindi lahat papuri pasasalamat po sa inyo. Kaya Lord, bless this church, O God. Bless our fellowship. Bless, O Lord, the ministry na pinagkatiwala niyo po sa amin. Dalangin ko po, natapos na po ang yung revival, yung preparations namin, pero pa po kami kailangan magandahin. Yung aming panalalag ng church na rin. Lord, we believe that you are faithful. Kung ano po nga bilang, that you can prove something out of nothing. Lord, patuloy niyo po ang aming po mga buhay, ako'y nagkakakulit-kulit, patuloy namin kumit, kami namin mga sarili, sa inyo pong gawain. Lord, thank you. Thank you po sa lahat. At maglalangin sa matamis, alat po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. To God be the glory for the word of God today. Please be seated.